So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay, mga kamanok. Once again, this is PJ Vergara, Linyada ng Mamay. So at this moment of time, muli kukuha ulit tayo ng topic mula sa comment section at yun ay walang iba, nagmula yun sa inyo. Okay? So kanina may nabasa ako doon na nagtanong, Idol, ano ba ang maaaring ibigay na gamot sa ating mga manok na may buni sa kanyang mukha? Okay? So, pwede rin natin itong tawagin na kaskaro. Okay? Ito yung ibang language. Hindi ko alam kung ito ba'y Bisaya o kung ano pa bang language ito. So, naririnig ko lang to yung kaskaro at saka yung buni, iisa lang po yon. So, alam nyo, kapag may buni ang ating mga alaga, malamang sa malamang, hindi gaano gumaganda. Hindi gaano nagbo-bloom. Hindi gaano pumoporma or kumikisig. Kaya mga kamamay, sa mga nagtatanong dyan kung papaano ba natin nabibigyan ng remedyo ang manok na may buni. Okay? Ito nga po at bibigyan ko po ng kasagutan para sa inyo. Gaya ng aking palaging ginagawa dito sa aking manukan, gaya ng aking palaging ibinibigay sa aking mga alagang manok kapag sila ay nagkaroon ng buni. So mga kamamay, bago natin ito pag-usapan, isa lang ang hinihiling ko sa inyo. Huwag niyo kalimutan sana na pindutin ang subscribe button at mag-like sa ating video ito para sa mas marami pang advice, marami pang chicken talks na maaari natin pag-usapan, okay, at maitulong sa inyo. So mga kamanok, saan nga ba nagmumula yung buni ng ating mga manok? Okay? Alamin muna natin yan para maiwasan. Actually, ako kapag hindi po natin madalas mapaliguan ng manok, hindi po natin madalas mahilamusan ang manok, tapos ang manok po ay hindi nasisikatan ng araw, okay, hindi po siya nakakapag-exercise, malamang sa malamang po mga kamanok, magkakabuni po sila. Lalo-lalo na yung mga manok natin na matagal sa keeping. For example, 1 week sila doon, hindi nyo man lang nilalabas, hindi man lang sila naiinitan, hindi man sila nakakasagap ng vitamin C sa araw. So, malamang, malaki yung chance na magkaroon sila ng buni. Okay? So, puti-puti ito sa mukha, parang nakano sila, parang espasol, parang nakapulbo, So, pangit naman itong tingnan eh. So, hindi po pula yung mukha, medyo maputi-puti. So, ano po yung ating magandang ibigay dito? Actually, kahit wala kang ibigay dito, nawawala naman ito ng kusa. Anong dapat mong gawin? Dalas-dalasan mo lang ang pagligo sa inyong mga alaga. Kung maaari, ilagay niyo po sila sa cording area, sa tipi. Mas magiging healthy ang manok kapag kaganyan. Pansinin niyo mga kamanok, yung mga manok na lumaki, na naka-cords, na naka-tipi, napakabilis gumanda. Pero yung mga manok na lumaki sa cages, pansinin mo parang parang lambutin, lantotay, parang weak, 'di ba? So yung mga binti nila napipike, 'di ba? So sign of weaknesses kapag kaganon mga kamanok. Tsaka yun nga nagkakabuni sila. Okay? So dalas-dalasan niyo ang panliligo sa kanila. Pwede rin po kung hindi maliguan, kulang sa oras, dalas-dalasan niyo po ang paghihilamos sa kanila. Umaga at hapon, kung sa tanghali kaya, hilamusan niyo rin po sa tanghali kasi mainit po yung panahon, yung kanyang pakiramdam, malaki po yung may tutulong niya. Okay? So, hindi lang sapat na inyo pong babasain yung kanilang mukha. Kung kaya nyo pong i-rub nyo po yung mapuputi. Natatanggal naman po yun. Medyo kumakapal din po yun eh. Kapag hindi nyo na-i-rub or natutuklap, so kumakapal po yun. Medyo hassle po sa ating mga alaga kapag gano'n, namumutla po sila. Okay? Hindi maganda ang assimilation ng red blood cells sa kanilang sistema. Kaya yung kanilang mga mukha is namumutla sila. Kaya mga kamanok, mahalaga na mabasahan nyo palagi ang mukha at katawan ng inyong mga alaga para sila ay hindi magkabuni. O kaya naman mga kamanok, pwede po kayong magbigay sa kanila ng zero mite. Okay? So yung zero mite na yon puro, ipahid nyo po sa kanilang mga mukha. Okay? So hayaan nyo na, huwag nyo nang banlawan mga kamanok. Pwede po yon. So gawin nyo lang po yan na everyday, siguro 1 week, makikita nyo mawawala na po yung kanyang buni. At the same time, mas maganda sabayan nyo rin po ng priming mga kamanok para mas maganda po yung assimilation ng nutrients and minerals galing sa pagkain na inyong ibinibigay. Tingnan nyo mga kamanok, ang bilis ng pagganda ng isang manok kapag kaganyan. For example, naliliguan nyo sila, tapos kasabay niya ng priming,
purga, ligo, tapos turok ng injectable supplements. Napakaganda sa manok niyan. Nagiging healthy ang ating mga alaga. Ang bilis ng pagganda. Yung shiny feathers, makikita mo kagad. Okay? Compared natin sa mga manok na walang ligo, nadadry up agad ang mga balahibo. Natutuyo ka agad, pangit tingnan. Kaya yung mga manok natin, medyo dry ang hipo. Kasi nga po, hindi po natin madalas mapaliguan ng ating mga alaga. Tapos hindi pa natin napapriming. Tapos hindi pa natin nabibigyan ng injectable supplements. So advice ko sa inyo mga kamanok, para maiwasan natin yung ganyan nga, yung pagkakaroon ng buni o kaskaro ng ating mga alaga. Dalasan nyo ang panliligo, ang priming monthly, ang inject kung kaya weekly, para mas maganda talaga, mabilis gumanda ang inyong mga alaga. Okay, so napakasimple lang naman yan mga kamanok eh. Pag nakita nyo na parang namumuti na yung kanilang mga palong, yung kanilang mga mukha, huwag nyo nang hintayin pa na tumagal o dumami. Agapan nyo na kaagad. Pwede kayong kumuha na lang kayo ng sprayer. Ako, ang gamit ko dito yung Mr. Muscle. Medyo matibay yung sprayer ng bote nun. So inihahalo ko lang po sa tubig yung Zero Mite. So, siya pong ini-spray ko kada umaga at hapon. Okay? So, papanggasin ko na rin para sa ganun bumait yung aking alaga para mas maging healthy siya. So, makikita nyo ang bilis ng pagganda ng katawan, ang bilis ng pagganda ng balahibo, at saka yung manok, relax na relax, pulang-pula yung mukha, sign of healthiness. Maganda kasi ang blood flow ng red blood cells sa loob ng katawan ng ating mga alaga. Napakasimple lang yan mga kamanok. Okay, napakasimple lang. Bigyan lang natin ng konting oras, tutukan lang natin ng konting oras. Ano mapapansin nyo, susunod at babagay ang lahat pagdating sa inyo. Hindi nyo na magiging problema yung mga ganyang maliliit na bagay pagdating sa inyong mga manukan. Okay, sa mga newbie, sana kahit paano makatulong ang simpleng videong ito para makatulong sa inyong mga alaga. Alam ko po kasi ang hirap, ang hassle, ang problema sa mga problema pagdating sa pagmamanok na walang napapagtanungan. Okay? Na walang nakukunan ng idea. Paano yung mga nasa bundok? Paano yung mga malayo sa kabihasnan? Paano yung malayo sa mga farms, sa mga kaibigan nilang magmamanok? Paano kung ikaw lang sa inyong, hindi man sabihing barangay o sa inyong compound ang may manok? Diba? Ang hirap kung magkakaroon halimbawa ng sakit, magkakaroon ng gumboro ngayong mga sisiw. Ang hirap, walang mapagtanungan. Kung sino ba ang marunong sa ganito, wala namang veterinaryo, o kaya yung iba nagtataka or nanghihinayang, ang mahal daw ng bayad sa veterinaryo kapag ka nagpakonsulta. So, hanggang sa yung kanilang mga alaga is mag-abroad. Hanggang sa yung kanilang mga alaga ay lumipad na, di ba? So, kaya mga kamamay, napakahalaga nitong ating topic segment na ganito para kahit paano may maitulong tayo sa mga newbie, mga baguhan na nagmamanok na kagaya mo. Kaya ang hiling ko lang sa iyo, kung napapanood mo ang video ito at tinatapos mo, at nakarating ka hanggang dito, mag-comment ka naman ng pangalan mo at kung taga saan ka. Masaya na ako na mabasa ko ang iyong message sa akin. Okay? So mga kamamay, mga kamanok, hanggang dito na lang muna siguro ang ating topic. Alam ko, meron kayong natutunan. Alam ko, meron kayong nakuhang tips mula sa akin. At kung natuto kayo dito sa ating usapan, mag-comment naman kayo. Yun lang hiling ko para naman ma-shoutout ko kayo next video. Okay? So, paano mga kamanok? Hindi ko na masyadong patatagalin. Mag-comment lang kayo sa baba kung may mga katanungan kayo. Walang dapat mahiya. Okay? Magkakatropa tayo dito. Baguhan ka man, newbie ka man, welcome na welcome ka dito. Irerespeto ko ang katanungan mo, hindi kita tatawanan, hindi kita i-judge. At the same time, tutulungan kita sa mga katanungan mo tungkol sa pagmamanok. So, paano mga kamamay? Muli, this is your advisor, PG Vergara ng Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.